Taas kamay sa mga naghahanap ng swerte, biyeros. Ang plano? Road trip to Laguna. Kung saan ang mga tao naliligo raw sa swerte. Meron din daw na dahil sa kapirasong tela, may swerte para sa buong taon. Lahat po ng aming mga dinasal, talaga naman pong granted. Tsachamba rin ako sa isang laro sa Paite, Laguna. So, usually po, kapag naglalaro ho kayo, nagsisimula ho kayo dito. Tapos may ganyan po ba? Wala po. Umuulan ng swerte sa Laguna, biyeros. Kabilang ang Laguna sa 10 lalawigan na kinasasakupan ng Sierra Madre. Sa kahabaan ng mountain range na ito, may mga kaakibat na mahiwagang kwento. Katulad lang sa munisipyo ng Pakil. May tubig daw na di umano'y nagmimilagro sa mga tao. Dinisenyo ang daluyan ng tubig para direct dumaloy sa swimming pool na itinayo noong 1938. Ang swimming pool na ito, mahiwaga po talaga. Pag umako ka dito na kung anong sakit mo at maligo ka, maniwala ka lang, talaga pong gumagaling. Ang tubong albay na si Mang Celso, maraming beses na raw pinagaling. Di umano ng mirakulong tubig ng Pakil. Operahan nga ako sa puso. Naginom na lang ako. Pagpupunta ko dito, iinom ako doon sa salulo. Ang sasabihin ko, Panginoon, basbasan mo itong tubig na to at gagabayan ni Nuestra Señora de Dolores de Turumba na hindi na ako maoperahan. Sa awa ng Diyos, malakas na. Hindi na ako naoperahan. Pero noong 2022, hindi nakaligtas na maoperahan sa prostate si Mang Celso dahilan para hindi siya makalakad ng halos 3 buwan. Wala kaming pambayad sa therapy ko eh. E di ang ginawa ko, ang therapy ko na lang yung swimming pool. Inaraw-araw daw ni Mang Celso ang paglangoy. Unang lublob ko dito sa swimming pool para akong mamamatay na. Parang malaking ipinagbago. Sinubukan ko, 1 buwan, araw-araw, dito ako naliligo. Walang patid yan. Hanggang sa unti-unting nakalakad na siya ulit at naramdamang bumabalik na ang dating sigla. Ako po si Celso, malakas na uli. Aahon na uli ako ng bundok. Pero ang pinaniniwala ang swerte at himala sa Pakil, hindi lang nagmumula sa tubig. Pwede rin daw itong makita sa tela na inilalagay sa pitaka. Nagdadala daw kasi yun ng swerte at protection. Nung college ako, na-hold up yung jeep na sinasakyan ko. Ako pa yung nasa dulo. Ako lang yung hindi nakuhaan. Lahat ng pasahero na nakawan. So nailigtas yung wallet ko dahil yung wallet ko ay may damit ng Berhen. Kung anong espesyal na tela yan, malalaman natin mamaya. Dito naman sa Lumban, di raw uso ang malumbay tuwing patapos na ang Enero. Sa huling linggo kasi ng buwan, pinagdiriyong nila ang Lupi o Pista ni San Sebastian. Sa pistang ito, kailangan mapanatiling basa ang poon at andas habang pinaparada ito. Kaya naman ang mga tao rito, basang-basa sa tuwa. Ang martir na si San Sebastian, kinikilala bilang patron saint of archers and athletes. Kaya ang grupo ng basketballistang Gen Z na ito, 8 taong present sa kasiyahan ng Lupi. Ang prosesyon ni San Sebastian, hindi na sa mga kalsada ginagawa dahil isinasampa ang mga andas sa bangka para maiparada rin ng poon sa ilog ng Lumban. May kwento-kwento raw kasi na minsan nang nakita ang imahe ni San Sebastian sa ilog na ito. At pagdating sa tapat ng San Sebastian Church, magsisitalunan daw ang mga deboto. Dahil kapag tumalon sa ilog, may dala raw itong swerte sa kanila. Yung iba po na paniniwala sa bago po sila tumalon, nagdadasal po muna sila. Tsaka po sila tatalon para ma-adapt po nila yung... Pero sa Paite, hindi pagtalon sa ilog ang sagot para raw matupad ang inyong mga kahilingan. Makikita raw ang sagot sa tuktok ng Mount Humarap. Alright mga biyero, nandito tayo ngayon sa 3 cruise dito sa Paite, Laguna, which is pretty much a little over 300 meters above sea level dahil kita mo naman yung Laguna de Bay. Malamig, mahangin. May 2 paraan para makarating sa 3 cruise. Pwede nang gumamit ng sasakyan ngayon. Pero ang karamihan, mas gusto pa rin mag-trekking. 1 hanggang 2 oras ang aabutin para maakyat at makababa mula sa 3 cruise. Pero pwede pa itong mas tumagal kung titigil sa falls na makikita sa kalagitnaan ng hike. Ito ang Matabungka Falls. Ganda ng height ng falls. Maganda yung mga halaman na napaliligiran ng falls.
And siguro kapag hindi umulan, baka mas clear yung tubig ng falls na ito. Well, I guess mas rewarding din kapag kayo'y aakyat gamit-gamit ang inyong dalawang paa kaysa gumamit pa kayo ng kotse. Ako, syempre, mas pabor ako sa pag-akyat ng, gamit ang katawan mo dahil nga it's a form of exercise. 2, you're outdoors. 3, ang ganda ng yung atmosphere, yung surrounding. At the same time, parang reward mo is this. At the same time, may reward rin kayo sa pag-akyat ng 3 cruise dahil maganda yung view ng Laguna de Bay. And of course, yung town ng Paite. Isa si Arnel sa bumabalik-balik sa 3 cruise. Matagal na po bang nakatayo yan? Simula bata ako, mayroon ng cross dyan. Pero doon sa istorya na alaman ko, una yung kahoy. Pero nung magkaroon ng 3 cross dyan, siguro mga 70s na o kaya late 60s. Tagsaan daw ang mga tao rito tuwing Holy Week. Balita namin talagang puntahan talaga ito ng mga puntahan turista. Talaga ng mga turista, deboto. mga deboto, mga namamanata. Oo. Hindi umano, ayon sa kanila, meron daw silang mga wish na natutupad. May mga problema sila na nabibigyan nila solusyon. Opo. Yun ang paniniwala nila. Dahil hindi naman masama maniwala. Dahil, tama naman po. Subok lang na subok. Subok lang na subok. Nasa iyo din naman yung kapalaran mo. Minsan na raw sinubok ni Arnel na humiling sa mga cruise na ito. Meron din naman ako naging karanasan dito. Ganang panahon na hindi nga ako makasakay noon sa barko. Napending ako siguro mga 1 taon, 2 taon. Wala na akong ibang kakapitan. Pinanata ko na, sabi ko sa susunod na darating na mahal na araw, yung buong mahal na araw na yun, aakyat ako araw-araw hanggang Biyernes Santo. Araw-araw? Makasampa lang ako. Naging totoo si Arnel sa kanyang salita at araw-araw niyang inakyat ang 3 cruise. Ngayon, parang biglang, hindi naman sinasadya pagkataon, bigla na lang after Holy Week, tinawagan ako ng kumpanya sa Manila na may schedule na daw ako. So para sabi ko, parang totoo yata. Yung naging seaman ho kayo, ano yan, yung mga cruise line. Kaya siguro dahil 3 cruise tapos cruise line. Pero hindi lang daw yun ang natupad na kahilingan ni Arnel. Sinasabi ko na mamanata ko, parang nasa isip ko na lang. Sige, baka ito yung sakripisyong kailangan ko para matupad yung iba ko pang pangarap. Tinaguri ang embroidery capital of the Philippines ang Lumban, Laguna. Kaya marami ritong negosyo ang nakasentro sa pagbuborda. Yung business namin na barong is more than 30 years na. So, ang goal namin is ma-retain yung mga magbuborda natin dito sa Lumban. Since yun ang kabuhayan talaga dito sa Lumban, yung pagbuborda, mini-maintain namin yung mga burdang kamay. Yung demand ng ating embroidery, not only nationwide but worldwide, nagugustuhan talaga. Pero ang mga damit na binurda rito sa Laguna, hindi na lang para sa mga tao, pero para na rin sa mga manika. Noong 2018, inilunsad ng Lumban Tourism Office ang Birdal Designing Competition, kung saan mas maliliit na mga Filipiniana ang kailangang gawin ng mga kabataan na kasali sa Patimpalak. Isa si Elle Divine sa mga sumali sa kompetisyon noong 2023. Naging interested po ako sa pagsali ng bordal kasi passion ko din po na yung pagde-design. It's my first time din na sumali dito sa bordal contest. If ever man na manalo, and maganda po yun para sa akin for experience. Ang kanyang disenyo, nasungkit lang naman ang first place sa Patimpalak. Yung concept ko po dito sa entry ko, hindi siya totally na traditional na design sa embroidery. May touch po of modernity. Kumuha raw ng inspirasyon si Elle Divine sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Currently, working po ako sa isang barungan na naggagawa ng mga embroidery. Ayun! Subok lang ng subok, Bieros. Maya-maya, ako naman ang susubok sa isang laro na kilala raw sa Paite. Ang arnista Filipino version ng martial arts, ginagawa raw habang nakatayo sa bangko. Nakilala namin ang Paite Arnis Club at nabuo raw ito noong 1902. Isa sa mga pinakamatagal ng maestro dito ang 73-year-old na si Maestro Doy. Sa tingin nyo, ano po yung naging impluensya ng arnista sa buhay nyo ngayon? Ano pong epekto? Nagaya kami.
nagtatrabaho kami sa bukid. Apo. May mga pagkakataon na may matutubang kahoy. Ganyan ka kayo kaganyan. Palalampasin mo na yan. So parang... Hindi pwedeng sasalagin mo lang yan. So hindi pwede nga! Kaya nga may pa, iilag. So parang hindi ho kayo hindi ho kayo nagpanic. Kumbaga parang na-train nyo na po sarili nyo na parang... ay puno. Mula pa raw 1800s ang estilo ng arnis na pinapractice nila at bukas silang magturo sa kahit anong edad. Alam mo, ako'y natutuwa kagaya. Medyo may edad na tayo. Tayo ay mahigit na 20, aywan ko lang yung higit. 29? Higit. 29? Tawad-tawad man. Natutuwa ako sa mga kabataan, may humahalili sa akin. Hindi kagaya nung araw, marami maestro. Apo. Madadamot lang, kaya kakaunti yan nagkaroon. Tingnan nga natin kung papasa ako kay maestro. Yun ang forma. Yun ang kinukuha ang forma. Yung forma mo, no. Ito. Formang jeans. Yeah. Yan yung nakaporma na. Akala ko nakapormang jeans. Yan. Nakaporma na yan. Importante po yung footwork. Footwork. Kailangan, ang footwork po. Hindi po yung pagganagana. Pagganan po ulit. Tapos pagganan po ulit. Pagganan po. Tapos nun, magyaya ka pa na. Habang inaaral ang arnis ng paite, may napagtanto ako. Opo, form of martial art pero at the same time, more of parang art form. Kumbaga, pagdating sa mga movements. Pati exercise. Tama po ba? Ganun po ba? Tama. Mula sa basic training, diretsong lalaban na ako sa taas ng bangko. Kapag nahulog mula sa bangko, siyang talo. Usually po, kapag naglalaro ho kayo, nagsisimula ho kayo dito. Pwede na magka-arte ay. Tapos may ganyan po ba? Wala po. Hindi. May ganyan. Ano sa tingin niyo, Beros? Mahuhulog kaya ako ng tuluyan sa bangko? Abangan mamaya. Kung ano nung pampaswerte ang pinaniniwalaan ng karamihan sa atin. Dito sa Pakil, ang pantaboy nila sa malas, nakasalalay daw sa kapirasong tela. Nung college ako, na-hold up yung jeep na sinasakyan ko. Ako pa yung nasa dulo. Ako lang yung hindi nakuhaan. Lahat ng pasahero na nakawal. So nailigtas yung wallet ko dahil yung wallet ko ay may damit ng Birhen. Ang mga retasong ito, ginupit mula sa mga dating damit ng Birhen na si Nuestra Señora de las Antiguas o kilala rin bilang Our Lady of Turumba. Makikita ito sa loob ng St. Peter of Alcantara Parish Church. Kabilang sa mga deboto ng Birhen si Rose. Papunta kami na ng Liliw, yung tinatawag nilang Daang Bituka. So hindi kasi sharp curve kasi siya, hindi namin nakita yung jeep na parating. So nagka head-on collision talaga yung kotse namin tsaka yung jeep. Yung harapan ng aming kotse ay pipi talaga. Pero walang nangyari sa amin. Himala na nakaligtas kami sa ganong katinding aksidente. Pinaniniwalaan nilang nakapagligtas sa kanila ang imahe ng Our Lady of Turumba na nakalagay sa kanilang sasakyan. Mula noon, tumindi raw ang paniniwala ni Rose sa Our Lady of Turumba. Tuloy pa rin kasi yung mga milagro sa buhay ko. Nagkaroon din ako ng myoma and nakaschedule na for hysterectomy. Namanata lang ako ng 3 turumba at taimtim na dinasal na sana wag na matuloy yung operasyon. After ko magpa-ultrasound, nawala na yung myoma ko. Sa kanya rin ako lumalapit tuwing hinihika yung anak ko. Walang tigil kasi ang pagbibiyaya sa amin ng mahal na Birhen. Sa dinami-dami ng mga deboto dito, ay gumagaan daw yung mga buhay nila. Parang swerte sa buhay ang mahal na Birhen ng Turumba. Ang mga negosyong ito, ipinangalan sa Birhen ng Turumba. Ang may-ari kasi ng mga ito na si Imelda, isa ring deboto. Kami po bilang po na deboto, lagi po naming dala-dala kahit saan kami pumunta. Ang piraso ng mahal na damit at saka po ang larawan ng mahal na Birhen ng Turumba. Ang unang puhunan daw niya noon sa negosyo, ang kanyang pananampalataya. Nangarap lang po ako, sabi ko, parang ang sarap yata magkaroon ng rural bank. Wala naman po akong experience. Noong pong dasaling ko sa mahal na Birhen na tulungan niya ako na maitayo ko ito nang wala akong kaalaman, yun po yung pinakamalaking himala na ibinigay sa amin ng mahal na Birhen ng Turumba. Lahat po ng aming mga dinasal at hiniling sa kanya ay talaga naman pong granted. Ang pinakamahal nilang Birhen ng Turumba, labis kong ipagdiwang ng mga taga-Pakil. Ito raw ang largest and longest religious celebration in the country. So naganap ang unang turumba noong September 15, 1788. Ito ay nagmula sa salitang turum. Ito'y foreign language. Nang ibig sabihin ay parang pagsasayaw
at pagkilos. Nandito tayo ngayon sa Lumban, Laguna para sa isang kakaibang laro na malamang napulot na naman ng producer naming sikat mula TikTok. Ang game natin entails unlocking 3 key ingredients ng dish na apparently kinakain ng mga taga dito para pampaswerte. Kailangan munang paikuti ng 10 beses ang players. Tatakpan ang kanilang isang mata at maglalakad papalapit sa ingredients para pitikin ang kalamansi sa tapat ito. Team! Cutie! Team! Gutom! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 6, 9, 10, go! Go! Wala. Okay. Pwede, kaya pa. Kumakanan talaga sila, kumakanan, no? Depende sa pag-ikot. Uy, magdadrive ka ba bukas, ha? Uwi na, patay! Mas lalo lang. Hala. Oo. Ay. Ang pampaswerteng pagkain nasa loob ng mga bamboo o tukil. Sige, sir. Pakita niyo sa amin kung paano niyo... Hindi po siya kailangang biyak na biyak po. Hindi ko, di lang po. Nag-a-arnis po ba kayo? Hindi po. Sige po na po ng kamay. Ayan. Team gutom! Wait lang. Buti nilang meron ako neto. Ang tawag dito, tikoy sa tukil. Slow motion yan, Jeff, no? Ay, sorry. Hindi ka slow motion si Jeff, eh. Ay, oo. Ang sarap nga nito. So, hindi dini-deep fry yung tikoy nyo? Hindi pinapan fry, kundi sini-steam? Opo. Abutin po siya ng 7 to 10 hours. 7 to 10 hours? Para lutuin po siya. Sa isang resort naman sa Lumban, may coffee shop sila na magdadala ng kapirasong ulap para matupad ang inyong mga kahilingan. Presenting Cloud Coffee. Cotton candy po ito? Cotton candy, sir. Tapos ito po yung gatas? Yes, that's true. Okay. And we also have the... Gusto nyo, ilagay natin para ano? Sige po. So ilalagay niyo po sa cup yung kape? Yes, sir. So, Tapos nun dahil sa steam niya, magdi-drip ngayon yung clouds. yung cloud. So, yes. So, parang ang inyong experience dyan is like you're drinking the clouds on your coffee. Yeah. Yan. Ako magugustuhan ito ng mga chikiting ko. Meron din silang crafted teas dito, Beros, kung saan ang fresh leaves na gamit nila galing mismo sa garden ng resort. Ano po pinagkaiba ng fresh leaves pag dried leaves? Based on our aming observation, mas malasa yung mga fresh kesa yung sa mga dried. Ang bango na amoy. Hindi na po kailangan ng ano. Sweetener. Oo, ito nga po yung ito nga po yung parang masarap na pamparelax. Yes. Dagdag pa sa relaxation ng vibe sa coffee shop at resort na ito. Sa loob ng 3 minuto, kailangan may mahulog sa bangko para manalo sa Paiti Arnis. Ay, bali. Opo. Hindi na. Para naglalaban. Malipas ang 3 minuto, hindi pa rin ako nahulog sa bangko. Swerte lang ba ako? O baka sadyang fast learner lang talaga ako? Pag naglalaro ho kayo, ilang porsyento lang po ng lakas na ginagamit nyo dahil nga laro lang po yun? Alam mo, hindi naman kailangan ng lakas eh. Yung tempo. Yung tempo ng timing. Timing lang po talaga. Pag malakas, madali ka madadali na mabibilis.
Meron po bang napipikon? At kapag may napipikon, ano po ginagawa niyo? Marami po. Marami. May kanya-kanya tayong paniniwala kung paano makakuha ng swerte. Mula sa pagbitaw ng hiling sa nahulog na pilikmata, hanggang sa taimtim na pagdarasal sa kalangitan. Tulad ng mga nakilala natin sa Laguna, wala namang masama ang susubok tayo sa swerte. Pero huwag din kaligtaan na nasa kamay pa rin natin ang ating kapalaran.